Naging emosyonal ang aktres at komedyanteng si Rufa May Quinto dahil natapos na ang pagpipiyansa nitong Huwebes ng hapon, January 9, 2025. 1.7 million pesos ang binayaran ng aktres para sa pansamantala niyang kalayaan. Matatandaan sa headquarters ng National Bureau of Investigation, natulog ang komedyante noong gabi ng Miyerkules, January 8, dahil hindi natapos ang proseso ng pagpipiyansa niya sa Pasay Regional Trial Court. Nahaharap si Rufa May sa 14 counts ng violation of Section 8 ng Securities Regulation Code kaugnay ng mga reklamong isinampa ng investors laban sa Dermacare, ang beauty clinic na pag-aari ni Chanda Atienza. Paglabas niya ng NBI headquarters ay humarap sa media ang aktres. Sa video na ipinost ng ABS-CBN News, sinabi ng komedyante na makakauwi na siya at makikita niya na ang kanyang kama. Nang tanungin kung ano ang unang gagawin niya kapag nakauwi na siya, sinabi ng aktres na pupuntahan niya ang kanyang anak at pagkatapos ay hihiga na siya sa kama. Inusisa ng isang reporter ang komedyante kung ano ang masasabi niya sa mga nagsampa ng reklamo sa kanya. Hindi, pasensya na po kayo. You deserve an explanation. Kaya nga po bumalik, humarap isa-isa. Pero sana, yun nga, kaya ang maganda, binigyan po ako ng karapatang mag-explain. At the same time, pati yung lawyer nila, ng mga biktima din, at ako rin po ay isang biktima, parang bibigyan ng chance na mag-explain. Ano tawag doon? Hindi ko alam sa ganun. Bibigyan ng chance my defense or ma-share ko yung talagang side ko. So thank you sa judge natin at tuwa ako sa kanya dahil naging fair talaga at saka binigyan ako ng chance. So ang saya-saya. Naiyak ang aktres nang tanungin siya kung ano ang mensahe niya sa kanyang mga taga-suporta. Sagot ng komedyante, nakakanerbiyos ang lahat ng nangyari sa kanya at nakakalungkot pero naniniwala siya na magpiprevail ang katotohanan. Dagdag pa niya, masaya siya ngayon na nakakausap na niya ng maayos ang mga tao. Kaya naman nagpapasalamat siya sa kanyang mga taga-suporta, sa mga nagme-message sa kanya, sa managers niya, sa press, at pati na rin yung mga biktima, kahit hindi lang sa isyong ito. Nang pinansin kung bakit siya naiyak sa mga oras na yon, sinabi niyang naiiyak siya dahil ang sarap maging malaya. Bakit po kayo naiiyak na? Hindi, naiyak ako kasi ang sarap maging malaya, marinig lang ikaw. Yun lang. Di ba? The best things in life are free and to be heard. Kahit heard, di ba? May hearing, may heard, di ba? So maganda yun. Pero nakakapagpatawa kayo kahit konti. Hindi kasi comedian talaga ako Kumbaga parang, nasabi ko, ako po ay isang komedyante. Hindi po ako negosyante. Kaya kahit kailan, hindi po ako nagne-go-go-go-show. Samantala, inamin ni Rufa May sa panayam na first time niyang nakilala ng personal ang asawa ni Chito Miranda na si Neri Nay. Kwento pa niya, nakasama niya na si Chito once sa isang show at idol ni Trevor Magalan si Chito. Makikita naman sa mga post ng legal counsel ni Rufa May na si Attorney Mary Louise Reyes sa Instagram stories na pumunta sila sa isang restaurant. Ipinost din ni Attorney Reyes ang litrato nila ni Rufa May at may nakalagay na caption na #Dedmacare. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, sa February 20, 2025 muling itinakda ng korte ang pretrial ng kasong isinampa laban kay Rufa May.